serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahahalagang balita, Department of National Defense o DND sinagot ang binitiwang babala ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin sa mga opisyal ng Pilipinas na mag-ingat sa issue na may kaugnayan sa Taiwan. Ang babala ng China ay kasunod ng direktiba ni DND Secretary Gilbert Teodoro sa Armed Forces of the Philippines o AFP na dagdagan ang presensya at istruktura sa Batanes na malapit sa Taiwan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Binuelta ng Department of National Defense o DND ang China matapos balaan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin ang mga opisyal ng Pilipinas na mag-ingat at huwag maglaro ng apoy pagdating sa issue ng Taiwan. Sa isang kalatas na inilabas ni DND spokesperson Director Arsenio Andolong itong Sabado, sinabi ng opisyal na dapat tigilan ng China ang kanilang pagbabanta at mapanghamong aktibidad kung nais nilang makamit ang pagtitiwala at respeto. Ang babala ng China ay kasunod ng direktiba ni DND Secretary Gilbert Teodoro sa AFP na dagdagan ang presensya at struktura sa Batanes na malapit sa Taiwan. Binigyang din ni Andolong na ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas at walang pakialam ang China kung anuman ang gawin ng Pilipinas sa loob ng teritoryo nito. Nilinaw pa ni Andolong na ang pagpapalakas ng depensa ng bansa ay bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na isinusulong ng DND alinsunod sa kanyang mandato na pangalagaan ang soberenya ng Estado. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Sa kaugnay na balita, pagpapalakas ng puwersa ng Pilipinas sa Batanes, hindi paghamon ng gyera sa ibang bansa. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Trinidad, ang direktiba ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na dagdagan ang puwersa sa Batanes Group of Islands ay bahagi ng pagpapalakas ng external defense posture ng bansa. Balikan natin si Leo Sarne para sa detalye ng balita. Nilinaw ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Trinidad, na hindi paghamon ng gyera sa ibang bansa ang pagpapalakas ng puwersa ng Pilipinas sa dulong hilaga ng bansa malapit sa Taiwan. Paliwanag ni Commodore Trinidad, ang Mavulis Island na pinakahilagang isla ng Pilipinas ay nasa Balintang Channel o Bashi Channel na isang mahalagang international sea lane. Mahalagaan niya na mapanatiling bukas at malaya ang daluyang ito para sa lahat ng bansa na dumadaan sa nautical highway ng Pilipinas. Ayon kay Commodore Trinidad, ang direktiba ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro na dagdagan ng puwersa militar sa Mavulis Island na Batanes Group
ay bahagi ng pagpapalakas ng external defense posture ng bansa. Git pa ng opisyal, walang pakialaman China kung ano man ang gawin ng Pilipinas para sa kanyang depensa. Matatandang umalma ang China sa pahayag ni Teodoro at binalaan ng Pilipinas na huwag maglaro ng apoy pagdating sa issue sa Taiwan. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, umabot sa 100 mangingisda sa Bajo de Masinloc ang nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Coast Guard o PCG. Naganap ito sa katatapos lamang na misyon ng BRP Teresa Magbanwa o MRRV 9701 na nagsimula noong Pebrero 1. Kasabay nito, kinumusta rin ng PCG ang kalagayan ng mga mangingisda at sitwasyon ng pang-araw-araw na pagpalaot namang ito sa Bajo de Masinloc. Lubos naman ang pasasalamat ng mga mangingisda sa PCG, partikular sa pagtataguyod ng kanilang kaligtasan at seguridad sa malawak na katubigan ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pumalo na sa 37 katao ang bilang ng nasawi sa landslide sa Barangay Masara, Davao de Oro. Nabatid ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na bukod sa mga nasawi ay 63 pa ang nawawala. Nasa 32 katao naman ang nasagip habang mahigit sa 1,000 pamilya ang nanatili sa mga evacuation center. Samantala, aabot naman sa 55 kabahayan ang nailibing o nalibing sa pagguho ng lupa. Ang Barangay Masara ay may kabuang populasyon na 1,000 katao at isa sa mga komunidad kung saan nagmimina ang Apex Mining Company. Sinabi ni Gonzaga na noong 2008 pa idineklara ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na hazard zone ang Barangay Masara, ngunit marami pa ring mga pamilya ang naninirahan doon. Dahil dito, pinag-iisipan ng ipatupad ang no-build zone sa nasabing lugar. Samantala, sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala na patuloy ang isinasagawang search, rescue, and retrieval operations sa Barangay Masara sa pag-asang may maililigtas pang buhay sa mga biktima. Kabilang sa ipinadala sa lugar ang 2 Light Urban Search and Rescue o USAR team mula sa 525th Engineering o Engineer Combat Battalion, 51st Engineer Brigade. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hihintayin muna ang report ng Mines and Geosciences Bureau o MGB kaugnay sa nangyaring pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro bago magsagawa ng investigasyon sa naturang insidente. Ayon sa isang mambabatas, nakikita nila ang insidente bilang isang natural calamity, ngunit hindi pa rin isinasantabi na posibleng mayroong epekto ang minahan sa lugar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hihintayin muna ni Davao de Oro Representative Ruel Peter Gonzaga ang report ng Mines and Geosciences Bureau kaugnay sa nangyaring pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro kung saan hindi bababa sa 50 ang nasawi. Ayon kay Gonzaga, sa ngayon nakikita nila ang insidente bilang isang natural calamity. Paliwanag ng kinatawa, noong nakaraang taon ay nakaranas sa mga lindol ang Mindanao na sinundan ng matagal na buhos ng ulan dahil sa magkasunod na epekto ng shear line at trough ng BLPA. Dahil dito nagkaroon na ng bitak sa lupa at doon naman pumasok ang tubig. Ayon pa niya sa DENR, ang kayang tubig ulan lamang ng kanilang lugar ay nasa 228 mm
ngunit ang bumuhos sa kanila ay nasa 885. Aminado naman ang mambabatas na hindi nila isinasantabi na posibleng mayroon ding epekto ang minahan sa lugar, maliban pa sa idineklara na pala ng MGB ang Ground Zero bilang no-build zone. Kaya hihintayin anya nila ang resulta ng sariling assessment ng MGB at doon ibabase ang kanilang tugon at kung sila ay magpapatawag ng investigasyon para dito. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinakilos na rin ng Estados Unidos ang kanilang air assets para tumulong sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghahatid ng tulong sa mga apektado ng landslide sa Mindanao. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, dalawang KC-130J Hercules aircraft ng US Marine Corps ang siyang gagamitin para sa paghatid ng tulong sa pamayanan sa Masara. Kasalukuyang nakahimpil ang dalawang nabanggit na air asset ng Amerika sa Villamor Air Base sa Pasay City at inaasahang kakargahan ito ng supplies anumang oras. Target nitong makapagsagawa ng 2 biyahe kada eroplano upang mabilis na maihatid ang mga kinakailangang tulong para sa mga nasalantang komunidad. Ang US Marines mula sa Marine Expeditionary Force ang mga siwa sa Disaster Relief Mission kasama ang tropa mula sa Marine Air Group 12 at 1st Marine Aircraft Wing. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpadala ng 2 food trucks ang Philippine Red Cross o PRC sa Mindanao para tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga pagbaha at landslide. Ayon kay PRC Chairperson and CEO Dick Gordon, inaasahang nakarating na sa PRC Agusan Chapter ang mga truck. Ang deployment ng food trucks ay upang makapagbigay ng karagdagang hot meals sa mga pamilya sa rehiyon. Sinabi ni Secretary General Dr. Gwen Pang na patuloy ang PRC sa pagmamonitor sa sitwasyon sa Mindanao. Hanggang Biyernes ng gabi ay nagpaabot ng tulong ang PRC Cagayan de Oro Regional Warehouse sa PRC Davao del Norte Chapter, Davao de Oro Chapter at sa Agusan del Norte upang suportahan ang mga apektadong komunidad. Samantala, nasa 2 araw na rin ang 2 food trucks sa Davao de Oro sa pamahagi ng hot meals sa may 1,128 individual. Nakapamahagi na rin ng 10,000 litro ng tubig ang water tankers sa Barangay Elizalde sa 248 individual sa 4 na araw na operasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinihikayat ng Senado ang publiko na makinig at tumutok sa mga ginagawa nitong pagdinig kaugnay sa panukalang pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas ng bansa. Sa pamagitan aniya ng pakikinig sa opinyon at pananaw ng mga eksperto ay matutulungan ang botante na makabuo ng sariling paninindigan sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Hinihikayat ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendments Chairman Senador Sonny Angara ang publiko na makinig at tutukan ang mga ginagawa nilang pagdinig tungkol sa panukalang amyenda sa economic provision ng Saligang Batas ng Bansa o ang Resolution of Both Houses No. 6. Ito ayon kay Angara ay para mas maintindihan ng taong bayan ang mga pinapanukalang amyenda na maaaring matalakay sa plebisito sa hinaharap. Binigyang diin ni Angara na maganda
ang ginagawang pagdinig at proseso na ginagawa ng Senado dahil ito'y transparent at live na masusubaybayan ng publiko sa pamamagitan ng YouTube channel ng Senado. Sa pamamagitan anya ng pakikinig sa opinyon at pananaw ng iba't ibang eksperto ay matutulungan ang mga botante na makabuo ng sarili nilang paninindigan tungkol sa pag-amyenda sa konstitusyon. Binigyang diin ng senador na dapat kusang matimbang ng publiko ang pros and cons sa economic tsa-tsa dahil maaaring direkta itong makaapekto sa kanilang buhay. Kasabay naman ito ay inimbitahan ni Angara ang publiko na sumali sa usapan at i-email ang anumang katanungan, concern, komento o mga nais mang malaman sa isyu na kaugnay ng economic tsa-tsa sa angara.sunny@gmail.com. Mula Senado, ito si Ning Fasonson para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Economic and Development Authority o NEDA magsasagawa ng online public consultation para sa pagbalangkas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Trabaho para sa Bayan Act. Layunin ng konsultasyon na palakasin pa ang workforce ng bansa upang mabigyan ng disenteng trabaho ang mga Pilipino na susi naman sa paglago ng ating ekonomiya. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay J. Mark Dagala. Bilang bahagi ng hakbang upang mapagsama-sama ang bawat stakeholder, magsasagawa ng online public consultation ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ito ay para sa pagbabalangkas sa Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Trabaho para sa Bayan Act. Ayon sa NEDA, layo nito na palakasin pa ang workforce ng bansa upang mabigyan ng disenteng trabaho ang mga Pilipino na siya naman susi para sa paglago ng ekonomiya. Isasagawa ang online public consultation sa Huwebes, Pebrero 15 ganap na 1:30 hanggang alas 4 ng hapon. Maaaring bisitahin ang social media accounts ng NEDA sa Facebook para makita ang QR code upang makapasok sa naturang online public consultation. Maaari ring mag-iwan ng comment sa nakasaad na link sa post ng NEDA sa kanilang page hanggang Pebrero 22 ng taong ito upang malaman ang sentimiento ng publiko hinggil sa kung ano ang mga dapat mapabilang sa IRR. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, target ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na palakasin pa ang performance ng Department of Agrarian Reform o DAR sa pamahagi ng lupa ngayong taong 2024. Ito ang pahayag ni Secretary Estrella matapos papurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisikap ng DAR na malampasan ang target ng pamahagi ng lupa noong taong 2023. May kabuuang 2,529 e-titles ang naipamahagi sa mga benepisyaryo at sumasaklaw ito sa tinatayang 3,560 hektarya sa Davao Region. Batay sa datos, nalampasan ang 50,000 na target para sa pamahagi ng lupa at mahigit 90,000 na titulo ng lupa ang naigawad ng DAR na sumasaklaw naman sa 109,229 hectares. Mahigit sa 98,000 na magsasaka at agrarian beneficiaries ang nakinabang sa buong bansa. Bukod sa pamahagi ng mga e-title, ang mga benepisyaryo ay binigyan ng access sa suporta ng iba't ibang serbisyo at subsidiya ng pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagsimula naman ngayong Lunes, Pebrero 12, ang voter registration period para sa 2025 National and Local Elections o NLE. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, inaasahang aabot sa hanggang 3 milyong Pilipino ang magpaparehistro para sa halalan sa susunod na taon.
Pinayuhan nito ang mga aplikante na magdala lamang ng government-issued identification cards o IDs na mayroong pirma bago magtungo sa tanggapan ng COMELEC na malapit sa kanilang lugar. Matatandaan na ang Pebrero 12 ay una na ring naideklara ng COMELEC on Bank bilang National Voters Day o pambansang araw ng mga botanteng Pilipino. Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, isinagawa nila ang deklarasyon upang bigyang diin ang kahalagahan ng pag-iisang rehistradong botante at ipaliwanag ang mga proseso ng pagrehistro at ng halalan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, malaking bilang ng mga Pilipino ang nagsabing masaya sila sa kanilang love life. Ito ay batay sa survey ng Social Weather Station o SWS na isinagawa noong huling quarter ng taong 2023. Sa naturang survey, tinanong ang respondents kung alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa kanilang love life o buhay pag-ibig, napakasaya, sana mas masaya pa at walang love life. 58% ang sumagot ng napakasaya na pinakamataas mula noong 2011. 23% naman ang sumagot na sana mas masaya pa at 19% ang walang love life. Lumitaw din sa survey na mayroong pinakamataas na porsyento ng nasabing masaya ang mga married couple. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugsod ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa lungsod ng Lawag sa Ilocos Norte. Kadiwa ng Pangulo bubuksan sa lungsod ng Batak. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan. Malukatan ti kadiwa ng Pangulo iti siyudad ti Batak into no Pebrero 15 iti mismo nga Imelda Cultural Center. Segun ken City Agriculturist Mark Abad kang runana maylako iti nasao nga aktibidad ken dagiti produkto ti Mannalon anaapit iti nasao syudad ken dagiti presko nga ikikan. Tampok pay ti nasao kadiwa dagiti one barangay one product wenno OBAP kasta pay dagiti nasuro ka 20 merkado stalls wenno dagiti micro small medium enterprises nga agop operar iti Batak City. Impasigurado ni Abad adagiti magatangkat amang analaklaka no idasig ti regular a presyo gaputa direkta adagiti Mannalon ken dagiti aramid ti produkto ti aglako ken awan ti makunkuna nga midalman namuan at ti kadiwa ng Pangulo iti nasao nga syudad ket mangrugi iti alas 7 iti bigata ken agmodo iti alas 7 ti rabii. Nagyaman pay ni Abad kadagiti partner national agencies tapno masigurado a mayuswat ti nasao aktibidad kas kuma iti opisina ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dole, DSWD, Department of Agriculture, National Food Authority, ken iti DILG. Manipod dito syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Cebu, mahigit 100 pisong halaga ng shabu na sapat ng mga pulis sa Central Visayas sa loob ng 3 araw. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Angelita Hapal.
Padayon nga gipang hingusgan sa kapulisan sa Central Visayas ang kampanya batok sa tanang matang sa kriminalidad, hilabi na ang kampanya sa illegal nga droga. Ning bag-uhay lang mokabat sa kapin usa ka gatos ka milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sulod sa tulo ka adlaw nga pagpahigayon sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations kon sa Cleo nga gisugdan niadtong Pebrero 8 hangtod Pebrero 10 ning tuiga. Ang maong operasyon milisulta usab sa pagkasikop sa 652 ka mga individual. Lakip sa maong operasyon ang pagkasakmit sa napo ka kilo sa shabu nga gibanabana nga mo kantidad og 68 milyones ka pesos. Matod ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin nga ang gidaghanon sa mga nasakmit nga illegal nga drogas makahatag gayud og dako nga epekto sa illegal drug trade sa Central Visayas. Gipasali usab ni Abirin nga magpadayon ang ilang agresibo nga kampanya batok sa mga illegal drug traffickers. Giraig sab sa Regional Director ang dakong accomplishment sa iyang mga sakop. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Davao. Purification Team ng Metropolitan Manila Development Authority umiikot sa mga evacuation center sa mga probinsya sa Rehiyon 11 na apektado ng shear line at trough ng low pressure area upang mamahagi ng malinis at ligtas na tubig. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Marcel Dasalia. Nagmontar og temporaryong portable water purification machine ang purification team sa Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA sa Nuevo Iloco High School ug Andili High School nga gihimong evacuation center sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro. Subay kini sa mando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahatagan og limpyong tubig ang katawhan nga naa sa mga evacuation center. Gikanayon nga ang usa ka purifying machine adunay kapasidad nga maka-convert ug makahimo og 180 ka galon nga limpyong tubig matag oras nga karon napahimuslan na sa mga evacuees. Dako usab ang pagpasalamat sa probinsya tungod sa suporta nga gihatag ni Pangulong Marcos Jr. Di nakabot gayud ang espiritu sa pagtinabangay panahon sa kalamidad. Sa kasamtangan, padayong mutuyok ang purification team sa MMDA sa uban pang mga evacuation center sa probinsya o silingang probinsya aron sa paghatod og serbisyo. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Marcel Dasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dumako naman tayo sa lungsod ng Tugigaraw sa Cagayan. Consultative meeting isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa Federasyon ng mga Senior Citizen upang o para sa mas maayos pang implementasyon ng social pension at centenarian program sa Lambak, Cagayan. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni April Racho. Nangisayangkat ni konsultasyon ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2 kan National Federation of Senior Citizens Association of the Philippines wenno FSCAP Incorporated para itinaor-ornos pa nga implementasyon dagiti programa para kadagiti natataengan diti Region 2. Itinasaw a konsultasyon ket inlanad dagiti mangidadaulo iti implementasyon ti centenarian kan social pension programs. Babaen ti DSWD dagiti pagalagadan tapno mairaman ti maysa a senior citizen kadagiti a programa. Kadaytoy ket na ipaganetget a dagiti laeng marigrigat a senior citizen ti mabali na makaawat ti social pension kabayatan na dagiti laeng met nakaragpat ti sangagasot a tawen ti mayawatan ti benepisyo babaen iti centenarian program. Sigon kini Regional Director Lucia Alan napatag dagiti maisaysayangkat a panagsasango wenno konsultasyon agsipud ket ti FSCAP Incorporated ti timek dagiti senior citizen ken ti organisasyon ti nagbalin arangtay tapno maipakaammo kadagiti benepisyaryo dagiti rumbeng nga aramiden dagitoy tapno agtalinaed iti programa ti ahensya nang nangruna ti social pension program. Manipud to Gagaraw City dayti na April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Bacolod City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Paul Tarosa. Arestado sang Bacolod City Drug Enforcement Unit ang isa ka high-value target sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Purok Nara, Baybay, Barangay 8, Bacolod City. Ang sospek ang ginkilala nga si Maria Faith Equibal, 56 anyos kag residente sang Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Nakumpiska sa operasyon ang 312 gramos ang shabu nga nagabalor sang 2,121,600 pesos kag buy-bust money. Suno kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Noel Alinio, ang operasyon resulta sang pagbinuligay sang kapulisan, lokal nga panguluhan kag komunidad nga papaso ng iligal nga droga para sa isa ka drug-free Bacolod City. Sa madinalagon nga operasyon ginpaandaman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Sidney Villaflor ang mga nagaduso sang iligal nga droga nga wala sang lugar sa Western Visayas. Inibangod sang masangkad nga operasyon sang kapulisan batok sa iligal nga droga sa Western Visayas. Nagikan sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Balikan naman natin ang Davao. Coast Guard Rescue Dog Apa pinuri dahil sa pagkaka-rescue ng 3 taong gulang na bata na nailibing sa Masara landslide sa Davao de Oro. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Armando Fenequito. Gidayeg ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ang rescue dog sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga si Apa tungod sa pagka-rescue sa 3 anyos nga batang babae niya atong milabang Biyernes, Pebrero 9, 2024. Kinihuman nga nalubong og 60 ka oras dihang nahitabo ang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro ni atong gabi sa Pebrero 6, 2024. Sa gipahigayong virtual press conference niadtong Sabado, gipasalamatan sa gobernadora si Apa ug ang Coast Guard Search and Rescue Team human nga detect niini ang nahimutagan sa bata. Sumali ni Gonzaga nga dihang nakalutan ang nahimutagan sa bata, natabunan matud pa kini sa atop sa ilang balay, mao naka-survive og hapit 3 ka adlaw nga pagkalubong. Sa karon nagpaayo na sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte ang maong bata human nga nakitaan kini og bukol sa tiyan. Samtang gipapahulay na usab si Apa human kini nakitaan og exhaustion sa iyang trabaho tungod wala kini gana mukaon base sa gihimong check-up sa Davao de Oro Provincial Veterinarian's Office. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa norte sa Baguio City, Benguet Provincial Police Office na ideklarang 100% drug-free workplace. Pakinggan ang buong ulat sa pamamagitan naman ni Jong Munar. Balige nga nagun-od iti Benguet Provincial Police Office when Benguet PPO iti nga gasot a porsyento nga drug-free workplace status daytoy kasuruno iti panag-negatibo iti illegal na droga dagiti 1,320 kat mga personnel iti entero nga probinsya anay pasidong iti drug testing. Awan kadagiti uniform ken non-uniform personnel iti Benguet PPO iti nagpositibo iti illegal na droga wenno anya mga substance iti drug testing dagitoy idi bulan iti Nobyembre ken Disyembre idi paitawan 2023 ngayon sayangkat iti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Gapoy iti daytoy kad naipahayanda iti pamadayaw ken nangisayangkat da iti unveiling iti marker kas drug-free workplace. Iti programa kat dinarayan ni PDEA CAR Regional Director Laurefel Gabales ken nagiti opisyal matlang iti Benguet PPO. Sigon ken ni Benguet PPO Provincial Director Police Colonel Damian Olsim agtultuloy iti commitment dagitoy nagiti pulisya iti Benguet iti kampanya iti gobyerno kontra iti illegal a droga. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac sa Catanduanes. EMV cash cards ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa 4-piece beneficiaries sa lalawigan ng Masbate. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jan Tatad. Pinagtaltag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang Europay, Mastercard and Visa o EMV cash cards para sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa probinsya nin Masbate kan Dip sa Nanakaloy. Nag-abot man sa 1,014 household kan target na 1,225 na mga benepisyaryo kan 4-piece sa Masbate ang nagresibikan sa indang mga EMV cash cards para sa primerong batch kaini. Sigun sa DSWD Bicol, ang nasambit na EMV cash cards para subuot mapadali asin mapakusog pa ang seguridad mapadapit sa mga financial transaction kan mga benepisyaryo ni nasabing programa. Paliwanag kan ahensya, ang EMV technology nagtataonin advanced security features arog kan dynamic data authentication sagpod cryptographic processing na nagbabawas sa tsansa kan panloloko asin bakong autorisadong mga transaksyon. Susog sa inda, tigsisyerto kay nina ang mga kwarta kan benepisyaryo talagang ligtas laban sa potensyal na mga banta asin nagtatao nin katuninungan nin isip sa indang mga pagmaneho kan sa indang mga gastuson. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dito na natatapos ang ating regional news. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Magtataas muli ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco sa unang 2 buwan ng taong kasalukuyan dahil sa mas mataas na generation charges. Ang pagtaas ng lagpas 57 sentimo kada kilowatt-hour ngayong Pebrero ay nagdala sa kabuang halaga ng kuryente ng Meralco sa halos 11 piso at 72 sentimo mula noong nakaraang buwan na 11 piso at 34 na sentimo kada kilowatt-hour. Katumbas ito ng pagtaas ng humigit kumulang sa 115 piso sa kabuang singil ng mga residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour buwan-buwan. Sinabi ng Meralco na ang kabuang pagtaas ng rate ngayong buwan ay pangunahing hinihimok ng generation charge na tumaas ng lagpas 45 sentimo hanggang 7 piso at 10 sentimo kada kilowatt hour. Pangunahing dahilan sa mas mataas na halaga ng kuryente ay nagmula sa mga Independent Power Producers or IPP at Power Supply Agreements o PSA. Sinabi ng kumpanya na ang mga singil mula sa mga PSA ay tumaas ng lagpas 15 sentimo kada kilowatt hour dahil sa mas mataas na mga singil mula sa mga emergency na PSA at pagbaba ng halaga ng piso na nakaapekto sa humigit kumulang 11% ng mga gastos sa PSA na dollar-denominated. Dagdag ng Meralco, maaaring mas mataas ang singil ng IPP at PSA kung hindi dahil sa 40 sentimo kada kilowatt hour na pagbaba ng singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa pinabuting sitwasyon ng supply sa Luzon Grid.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hinimok ng pamunuan ng Manila Electric Company o Meralco ang mga kumpanya at mga negosyo, partikular na ang mga kumukonsumo ng mas mataas sa kuryente na sumali sa Interruptible Load Program o ILP ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Joe Zaldariaga, na layunin nitong matiyak na may sapat na kuryente sa darating na tag-init dulot ng El Nino. Paliwanag pa nito na ang naturang programa ay isang Energy Demand Side Management Program kung saan hinihimok ng Meralco customer na gumamit ng mga generator set kapag may red alert. Ito anya ay makatitiyak na maiibsan ang pagkaantala sa serbisyo ng kuryente sa mga pangkaraniwang customer ng Meralco. Batay sa kasalukuyang pagtansya, sinabi ni Zaldariaga, aabot sa 103 kumpanya ang nasa loob ng Meralco franchise area na kabilang sa ILP. Ang mga ito ay mayroong 528 megawatts na deloading capacity. Ang ILP ay ipinapatupad pa simula noong taong 2014 at mula noon ay nabawasan ang pagkaantala sa serbisyo ng Meralco sa 1.8 milyong pamilya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsimula ng maningil ng toll fee ang concessionaire na nangangasiwa sa Cavite Laguna Expressway o CALAX sa mga motorista na dumaraan sa subsection matapos halos 3 buwang libreng pagdaan sa Silang Aguinaldo Interchange. Inihayag ng CALAX operator MPCALA Holdings Incorporated na mangongolekta na ito ng updated toll rates. Ang initial base toll rate base sa Toll Regulatory Board o TRB ay 17 piso para sa Class 1, 35 piso para sa Class 2 at 52 piso para sa Class 3. Ayon sa TRB, hindi naman mababago ang toll fees para sa iba pang CALAX subsection. Nagbukas ang Silang Aguinaldo Interchange noong Nobyembre 8 na nagbigay daan sa mga motorista na makapunta sa Tagaytay ng mas mabilis. Ayon sa MPCALA Holdings Incorporated na nasa 12,000 na ang mga sasakyan na dumadaan sa Silang Aguinaldo Interchange araw-araw na doble pa sa inaasahan nilang 5,000 mga sasakyan. Ang Silang subsection ng CALAX ang ikalima sa 8 segments ng 45-kilometer toll road. Saklaw nito ang 3.9 kilometers na may 2x2 lane expressway mula Silang East Interchange hanggang Aguinaldo Highway sa Cavite. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik sa unahan ang San Miguel Beermen pagkatapos talunin ang Magnolia Chicken Templados Hotshots 108-98 sa 2023-2024 PBA Commissioner's Cup Finals Game 5 na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nagliyab si Jericho Cruz para sa Beermen kung saan tumipa ito ng 30 puntos kung saan ang 24 na puntos ay nagmula sa 3-point line. Nakadakma din ito ng 7 rebounds at 4 na assist. Nagpakita rin ng presensya si 7-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo sa nagawa nitong double-double na may 18 puntos at 15 rebounds. Nagtapos naman ng may 21 puntos si San Miguel import Benny Boatwright Jr. Samantala, nanguna naman si import Tyler Bay sa panig ng Magnolia sa nagawa nitong 26 na puntos habang sina Mark Baroka at Paul Lee ay kapwa nagtapos ng may tig 14 na puntos bawat isa.
Nagambag din si Ian Sangalang at Gios Halalon ng 13 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Posible nang makopo ng Beermen ang kampyonato itong darating na Miyerkules, Valentine's Day, na gaganapin sa kaparehong venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpadala ng senyales ang Petrogas Angels sa Premier Volleyball League o PVL pagkatapos lampasuhin ang Signal HD sa finals ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF Champions League for Women na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Kinailangan lamang ng 3 sets ng Gas Angels para talunin ang HD Spikers 25-19, 27-25 at 25-22. Sinabi ng baguhang player subalit batikan na manlalaro sa Amerika na si Filipino-American spiker Brooke Van Sickle na ang Petrogas ay isang matinik na koponan na dapat bigyan ng pansin ng iba pang teams sa PVL. Kumana si Van Sickle ng 20 puntos para makopo ang Most Valuable Player Award sa kanyang unang torneo kasama ang Petrogas. Nag-ambag naman si Jonah Sabete sa nagawa nitong 18 puntos para sa Gas Angels na sa kabuuan ay nakalikom ng 51 kills kumpara sa 38 lamang ng Signal. Nakuha din ni Van Sickle ang Best Open Hitter Award kasama si Sabete, habang si Abby Maranyo ng Cherry Tigo at Remy Palma ng Petrogas ang nakuha ng Best Middle Blockers. Ginawaran naman ng Best Opposite Spiker si Gail Pascual ng College of St. Benilde, habang nakuha ni Jel Cayuna ang Best Setter Award at Best Libero naman ang ipinarangal kay Don Makandili Katindig. Nakuha ng Petrogas ang 100,000 papremyo bilang kampyon ng torneo, habang nauwi ng Signal HD ang 70,000 pisong gantimpala. Samantala, pumangatlo sa torneo ang Cherry Tigo na tinalo ang St. Benilde sa kanilang bronze medal match 25-20, 25-13 at 25-13 para makuha ang 50,000 pisong cash prize. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lininya ng Premier Volleyball League o PVL ang kanilang calendar para sa darating na season para sa FIVB. Ang bagong PVL season ay magsisimula sa Pebrero 20 na may 12 teams kasama na ang 2 panibagong koponan. Sinabi ni PVL President Ricky Palao na dinisenyo ang kalendaryo ngayong season sang-ayon sa schedule ng FIVB para masiguro na makakasama ang mga players sa mga international at domestic volleyball events. Dagdag ni Palao na committed ang liga na maibigay ang world-class experience sa kanilang fans at maging sa mga players nito. Buo ang lineup ng defending champion Creamline na pinalakas pa sa pagsama ni Bea De Leon at Denden Lazaro Revilla, habang ang kanilang mga kalaban ay madaming paggalaw sa kanilang roster ang ginawa nitong off-season para subukang maalisan ng corona ang Coal Smashers. Ang mga bagong team ng Capital One at Strong Group ay sabik ng sumabak sa liga para maipakita ang kanilang kakayahan. Kasunod ng All-Filipino Conference ay ang Reinforced Invitational na tampok ang mga foreign guest players habang hindi kasali naman ang mga national team members. May 2 koponan mula sa ibang bansa ang magpapartisipa sa liga para mapaganda ang kompetisyon. Pagkatapos ng pahinga, ang 2024 to 2025 All-Filipino Conference ay nakatakda mula Oktubre taong 2024 hanggang Mayo taong 2025, kung saan pinahaba ang komperensya para makita ng mga fans ang galing ng Philippine volleyball. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, it's official. Kinumpirma na ni Bea Alonzo at Dominic Roque ang kanilang paghihiwalay. And sa kanilang joint Instagram post, kinumpirma nila na hindi na matutuloy ang kanilang engagement. Ayon sa kanilang mutual, ang kanilang naging desisyon na ihinto na ang kanilang relasyon. And bago ang kanilang deklarasyon ng paghiwalay, kanilang pinag-isipan muna at ipinagdasal kung paano ito i-anunsyo sa publiko. At dahil na rin sa kumakalat ng mga balita na umano'y hiwalay na nanggagaling sa ibang tao na kanilang tinawag ng atensyon, ay minabuti ng dalawa na basagin na ang katahimikan at ilahad na ang totoong sitwasyon nila alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. At sa hulihan nakiusap ang dating celebrity couple na itigil na ng mga netizen ang pambabash nila sa kanila kasabay ng paghingi nila ng privacy habang sila ay dumadaan sa tinatawag na moving on stage ng kani-kaniyang mga buhay. At matatanda na nitong mga nakarang linggo o nung nakarang linggo ay sinabi ng King of Talk, Boy Abunda, sa kanyang programang Fast Talk na tila kinumpirma nito ang paghihiwalay ni Bea at Dom kahit hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang dalawang kampo na ikinalungkot ng publiko at mga fans na sumubaybay sa kanilang pag-iibigan. Ito, samantala sa ibang mga chika for today, itinanggi ng sikat na online celebrity at actress na si Ivana Alawi ang mga balita na si Bacolod City Mayor Albi Benitez ang napapabalitang karelasyon nito di umano. Kamakailan lang nang maging laman ng mga balita ang kapamilya actress dahil sa mga lumabas na chismis na di umano ay may namamagitan sa kanila ng alkalde. Dito ay diretsahang nilinaw ni Ivana na walang katotohanan ang mga ibinabatong issue laban sa kanya. And noong una raw ay deadma lang itong si Ivana sa issue na yun, ngunit nadadamay na raw ang kanyang pamilya. Kaya siya ay nagsalita na. Kanya hindi ito na raw ang una at huling beses na magsasalita siya patungkol sa issue at nilinaw rin niya na may nagpapasaya na ng kanyang puso at hindi ito politiko. At sa ating pagkakaalam mga kachismis, ito ay isang businessman. And hangad niya na sana'y maging malinaw na ito para sa lahat daw na walang katotohanan ng mga kumakalat na chika sa pagitan nila ni Mayor Albi. At ito pa may imbitado sa birthday ng It's Showtime host na si Ann Curtis sa February. And sa X platform, nag-reply ang actress sa isang tweet ng isang OFW na pabalik na sa ating bansa. At nakalagay doon sa tweet ng naturang OFW na may kasamang pasaporte at plane ticket doon sa nasabing picture. At sa tweet na yon, quote and unquote, as an OFW, makakauwi ako sa birthday ni Ann.
syempre nireplyan ito ng It's Showtime host sa pamamagitan din ng isang tweet. Sabi niya, quote and quote, gusto mo mag-showtime? You're invited. And ito sa hiwalay na tweet ni Ann, sinabi nito na seryoso itong nag-iimbita para sa birthday special nito sa Noontime Show sa February 24. Actually sa February 17 pa ang birthday ni Ann. Pero babatiin na natin si Ann ng isang happy birthday in advance. At ito sa panghuli nating chika for today, may bagong aabangan ang fans ni na Asia's pop star royalty Sarah Geronimo at singer-actor na si Billy Crawford. And sa latest Instagram post ni Sarah nitong February 10, ipinasilip niya ang concept photos ng kanilang mga musical collaboration na pinamagatang My Mind. At nakatakdang ilunsad ang My Mind sa Pebrero 16 batay sa naunang art cards na ibinahagi ni Sarah sa nasabing social media account. At tila excited naman ang kanyang fans sa bagong nilulutong project ng dalawa. At matatandang naging usap-usapan kamakailan ang pagpapalit ni Sarah ng kanyang profile picture na talaga naman pinag-isipan kung ano nga ba ang kahulugan ng naturang post na iyon. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o
matapat ng pamamagitan